Alright, isa pong maulang araw sa inyong lahat mga kababayan. Medyo masama pa rin ang panahon kaya siguro mas maganda pong manatili na lang po tayo sa ating tahanan. No, wala naman kayong importanteng pupuntahan. Siguro sa bahay na lang po kayo at ang gawin ninyo, manood po kayo ng Batang Maynila to It's YouTube channel mga kababayan para updated po kayo sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Katulad nito mga kababayan. Nako. Ito pong si reporter Emil Sumangil ay humingi po ng panalangin sa gitna po ng mga risks na hatid ng kanyang trabaho. Nung nakaraan mga kababayan, kung matatandaan natin, yung asawa ni Emil Sumangil ang humingi ng panalangin. Ngayon po mismo, si Emil Sumangil po ang humingi ng panalangin. Siguro tuloy-tuloy pa rin, no? Tuloy-tuloy pa rin itong mga banta sa kanyang buhay. Bakit ba siya pinagbabantaan? Kasi siya po yung kauna-unahang reporter at siya po ang naglabas dito po kay alias Totoy. Siya po ang nag-interview, siya po ang naglabas ng interview kay alias Totoy. Ito pong si alias Totoy ay ang whistleblower tungkol po dito sa kaso ng mga nawawalang sabongero. At ayon mismo sa whistleblower ay ang mastermind ay etong si Charlie Atong Ang. At kasama na rin po ang mga kasamahan niyang miyembro ng Alpha Group. At ang ilan sa mga kasama diyan ay mga artista katulad ni Gretchen Barreto at ilang mga matataas na opisyal ng Philippine National Police. At isa sa pinangalanan niya itong si General Estomo na pinabulaanan naman itong sinasabi ni whistleblower. At sabi nga ni Estomo ay kanyang sasampahan ng reklamo itong whistleblower hanggat hindi po nagsusori. Pero nagmatigas po itong whistleblower at sabi niya handa niyang patunayan na itong si General Estomo ay involved diyan po sa kaso ng mga missing sabongeros. So sa dami po ng mga nabanggit na pangalan, sa dami po ng mga involved na mga personalidad na inilabas po ng whistleblower ay siya po ay nalagay sa alanganin. Dahil po dito sa pagkakabulgar na nangyari kasi palala ng palala mga kababayan Ang dami palang involved dito. Ang akala natin 34 lamang itong missing sabongeros. Naku, ito pala ay napakarami. At sabi nga ni whistleblower ay 100 mahigit yung mga nagurgur at itinapon diyan sa Taal Lake. Kaya nga alam niyo yung tawilis. Nakaraan pa naman kumain kami ng tawilis. Walang Diyo nakakatakot tuloy. pero sabi naman nila yung tawilis daw safe. Dahil hindi naman daw kumakain ng hindi daw carnivorous. Kahit na hindi carnivorous yun, syempre yung mga dugo-dugo. Ay, pero hindi ko sinasabi sa inyo na huwag kayong kumain Nasa sa inyo po yan. Decision nyo po yan. Kung kakain kayo ng tawilis na galing po dyan sa Taal Lake. Sabi ni Vilma Santos okay naman daw taga Batangas kasi sila Anyway mga kababayan, etong si GMA reporter news anchor Emil Sumangil ay humingi na po ng panalangin. Siguro nararamdaman niya na yung mga pagbabanta sa kanyang buhay. Siguro hindi niya siguro masyadong ibinubulgar pero sa kanyang pag-iingat, siguro marami siyang nakikita na siguro mga kababayan na umaaligid-aligid, mga text messages, mga death threats through social media, diba? Sa telepono at maging doon sa pamilya niya, siguro hindi niya lang ina-expose. Kasi baka mas lalong lumala at madamay ang kanyang pamilya. Kaya ako mismo ramdam ko itong pinagdadaanan ni Emil Sumangil na kasi nung nakaraan asawa niya yung humingi ng panalangin, ngayon siya na mismo
At ito mga kababayan Oh, ayan po, sa kanyang post mga kababayan sa Instagram, nag-post po si Emil Sumangil ng litrato na kung saan may hawak po siyang rosaryo. Ayan po mga kababayan, ito po nga nasa ating screen. Ayan po si broadcast journalist Emil Sumangil ask the public to pray for him amid risk posed by his work. Sa isa pong Instagram post, sabi po ng 24 Oras reporter, ayan po, siya po ay nag-share ng picture na may hawak po siyang rosary. At sabi niya, iligtas mo ako sa bantat peligro. So, siguro marami na talaga siyang natatanggap na pagbabanta. Kaya nasabi niya na iligtas mo ako sa bantat peligrong dala ng aking trabaho. Higit sa lahat, tuksot kasalanang lumalason sa aking puso't isipan, mahal na Panginoon. Ayan ang sabi ni Emil Sumangil. Blessed weekend, friends, wet weekend tayo, he added. While it wasn't clear what threats and dangers Sumangil was referring to in his prayer, kaya nga hindi niya na dinitalye. Pero sa tingin ko marami mga kababayan kasi feeling ko ramdam niya yung pananakot na maaaring may mangyari sa kanya. It can be recalled that earlier this month, the veteran journalist was the first to interview accused turned whistleblower Julie Dondon Patidongan about the case of missing Sabongeros. Ayan po kasi yung pinagmulan niyan Siya po talaga ang nag-interview at ang dami nang sinabi ni Patidongan. At ito nga pinakamatindi diyan, itinuro ni Patidongan si businessman Atong Ang at Gretchen Barreto na among sa mga persons allegedly behind the abductions. Yung pagkuha mga kababayan dun sa mga missing Sabongeros at sinabi rin niya na ang gawa ng mga missing Sabongeros ay itinapon po sa Taal Lake. Ito naman si Ang at itong si Barreto ay dininay po ang mga allegations. So, ayan, pagkatapos ni Michelle, yung kanyang asawa na humingi ng panalangin, ito naman ngayon, si Emil Sumangil mismo ang humihingi ng panalangin sa publiko. At sabi ng asawa niya, ay siya yung nagpapasalamat sa mga netizens na nag-initiate. Kasi nagkaroon ng panawagan mga kababayan Protect Emil Sumangil at all cost. Kung nakita nyo yun mga kababayan, mismong mga netizens ang nagsabi, doon po nagsimula yan na proteksyonan nawa etong si Emil Sumangil. Dahil nga po medyo mabigat po ang itinuro ng whistleblower at pwedeng madamay nga etong GMA reporter. So, pasalamat naman yung asawa niya at sabi niya, your concerns, prayers, and vigilance brought light and strength to us during this time. Dear Lord, thank you for the constant protection and grace. We lift up Emil into your loving hands. Surround him with your divine shield and keep him safe from harm. May your peace reign in our hearts as we trust in your perfect will. Amen. Ayan po yung panalangin ng kanyang asawa. At meron pang nangyaring mga kwento-kwento mga kababayan kasi hindi po nakita ng ilang araw si Emil Sumangil dyan po sa GMA. Kaya sabi ng iba, ano nangyari? Ba't nawawala si Emil Sumangil? Pero nagpaliwanag naman si Emil Sumangil at sabi niya, yung mga ilang araw na hindi po siya nakita sa GMA, siya po ay nagbakasyon lamang. Makabaliktaran po yun ng ilang naglalabasan sa social media. Sabi ni Emil Sumangil, ako po ay buhay na buhay, pero ang mensahe na ito ay para sa inyo. Nais ko pong magpasalamat dahil yung pag-aalala po ninyo ay nakakataba ng puso. Yan, nasa ligtas po ang kalagayan sa awa at kalooban ng mahal na Diyos, Ama. Gagawin ko pong nararapat para sa ating mga kababayan. Alinsunod po, ulit ng mahal na Diyos, Ama. Okay, so yan mga kababayan yung latest update natin kay Emil Sumangil. Medyo sa tingin ko nararamdaman niya yung pagbabanta. Meron siguro siyang mga nakikita o nararamdaman nila na para bang merong gustong gumawa ng masama sa kanila.
Kasi makikita mo naman yun, mararamdaman mo eh. Baka nga sabi nga ni Patidongan, doon sa kanya mismo, doon sa whistleblower, may mga drones na lumilipad eh. Talaga nakatutok sa kanya eh. Si Emil Sumangil, hindi natin alam, baka ganun din. Grabe no, mga kababayan, itong mga masasamang loob. Ibig sa patunayan na lang na wala silang kasalanan, ang ginagawa pa ay tatakutin at gugurgurin yung mga taong ang ginawa lamang ay kanilang trabaho at ilabas ang katotohanan. Kaya lang talagang masakit po tanggapin ang katotohanan at para lang ikaw ay maligtas sa iyong ginawa ay gugurgurin mo yung mga tao na naglabas ng katotohanan. Kaya mga kababayan, panalangin natin si Emil Sumangil, maging ang kanyang pamilya na maging ligtas, maging ang ating sarili po mga kababayan, maging ang inyong likod, ay marami na rin po tayong mga tinatamaan dito po sa ating YouTube channel. So, magpanalanginan po tayong lahat mga kababayan. Mag-pray po natin na tayo'y ingatan ng Panginoon at ilayo sa masasamang tao na hindi po lumalaban ng patas. Okay, so muli, sa ating sitwasyon ngayon sa bagyo, ingat po tayo. Kung wala naman po kayong lakad, na importante, stay at home na lang. Diba? At manood po kayo ng Batang Maynila Toits. Marami po tayong video dyan. Panoorin po ninyo mga kababayan. Okay, so yun lang po muna ang update natin. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toits. Sa iba pang balita, ingat po tayong lahat. God bless po.